Guys, good evening gabi na, and today is anong date na, November 5, I think, November 5. And then iba-vlog ko ngayon guys is about next year kasi magbabayad na ako ng insurance, SSS. Alam niyo ba na pinaka-useful ang SSS? Kasi alam niyo, being a single, kailangan natin yun kasi wala tayong karamay sa buhay. So, may asawa man tayo o wala, kailangan natin magkaroon ng insurance. Kasi, una sa lahat, hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao ang buhay natin. So, kailangan natin magbayad ng insurance. Kasi, syempre, kaya nga tayo binigyan ni Papa God ng paa, kamay, utak, pag-iisip, para katawan, para maghanap tayo ng trabaho, para maka-provide tayo para sa sarili natin. So anyway guys, dito ko isusulat yung mga babayaran ko. Kasi ang babayaran ko sa SSS ko, sa insurance ko, 50,400 pesos. So yun na guys, pakita ko lang sa inyo. Wait lang. Kunin ko lang yung Kasi dito ko nilalagay yung pambayad ko next year para sa insurance. So yun, like what I said, bago dumating yung bayaran ng insurance ko, meron na akong nakasave na pera para hindi ako mag-worry, hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano, hindi ako ma-stress kasi nga bawal ako ma-stress, 'di ba? So pag dumating na yung end na bayaran talagang as in kukumpletuhin ko na yan. Para ang hirap kasi na umasa sa ibang tao, especially me. Kasi alam nyo, pag iniisip ko yung pag pinapagalitan ako ng mommy ko at papa ko, doon ako nagiging porsigido. Tapos kapag maraming taong nagda-down sa akin, doon ako nagiging porsigido. Parang sinasabi ko sa sarili ko na thankful ako na pinupush nila ako para maging independent. Yung parang pinupush nila ako na parang kailangan kong maging matatag, malakas. So nawawala ang aking susi. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Wala dito. Wait lang, hanapin. Ngayon, ilalabas ko na siya para i-ready ko na pambayad ng insurance ko para sa next year. So dito ko nga siya nilalagay. Kasi nga like what I said, kapag mahirap kasi umasa sa iba, or especially na kapag tumatanda ka na, tapos kailangan mo tumatanda ka na, alangan abalain mo yung mga abala ka ng kamag-anak or ibang tao, yung nakakahiya kasi hindi mo alam kung ano yung sitwasyon ng iba. Malay mo, minsan kasi may mga taong tumutulong kahit kapos na itutulong pa nila. Yung mga taong sobrang mababait. Pero ngayon kasi sa panahon ngayon, sobrang hirap na, 'di ba? So kailangan maging open-minded ka pagdating sa pera. Kailangan marunong ka mag-handle ng pera kasi hindi habang buhay, especially ako kasi single ako. And then 2 years contract lang ako. So, wala akong inaaksayang oras. At saka hindi ako nag-waste ng pera kung hindi kailangan. Parang gumastos ayon sa sinasahod at kailangan mong maging disiplinado. And then, kapag may extra, tsaka ka lang Parang ako, yung pagdating sa pera, inuuna ko muna yung mga importante bago ako mag-enjoy. Kapag alam ko may sobra, dun lang ako nag-enjoy. So anyway guys, pakita ko sa inyo. Kasi bayaran na naman. Pakita ko yung pera ng Singapore. Ayan. Ganito yung pera ng Singapore. Eto, magkano na, mga 4,000 plus ata to, itong $100, ganyan. Ayan. Tapos 50, 2,000 plus. So yan guys, dito ko iniipon yung pambayad ko. Diba? Like I said, insurance, ganyan. Health, ganyan. Yun. Water bills, ganyan. Tapos, yung housing. Tapos ito, bibilangin natin. Ganito.
Kasi mahirap umasa sa ibang tao. At saka alam niyo, sa totoo lang, yung salary dito, kung hindi ka marunong mag-handle, kulang, as in kulang na kulang. Alam niyo ba, sa totoo lang, alam niyo kung hindi ka single, kunyari kapag may family ka, ang laki ng pamilya mo, or malaki yung anak, marami kang anak, kulang na kulang ang sahod. I'm very thankful na si Papa God hindi ako pinapabayaan, and then very thankful ako kasi single nga ako. Single ako, then yung anak ko isa lang. So kaming dalawa lang, siya lang iisipin ko at sarili ko. So very thankful ako doon. And then very thankful ako kasi syempre kung hindi ako pinapagalitan ng nanay at tatay ko, siguro wala din akong hindi ako marunong magdisiplina para sa pera. Siguro kung hindi ko naranasan yung mga bad experience na yung hihingi ka ng tulong sa ibang tao tapos ayaw kang tulungan. Tapos dun mo ma-realize talaga na, ay, kailangan kong you need to stand with your own 2 feet without help with other people's. Kasi, because, hindi laging piniplease mo yung ibang tao na para tulungan ka. Kapag kasi, mas masarap kapag galing sa pinaghirapan mo, ang binabayad mo sa mga insurance mo, sa needs mo, sa pagkain mo, for everything. Kasi, alam mo, masama ang gumawa ng mali. Kasi, kapag galing sa masama yung mga bagay na, for example, kasi alam niyo sa totoo lang, maraming katulong dito na hindi ko naman nila lahat. Pero, syempre, kumakapit sila sa patalim kasi yung salary nga hindi enough. Especially, marami silang pamilya. Maraming pamilya. Kaya yung nagtataka ako minsan na, at saka yung maraming umuutang tapos tinatakbuhan ng utang, ganun. Kaya ako, buti na lang, lagi ako napapagalitan. Kasi kung hindi ako napapagalitan ng nanay at tatay ko, or hindi ako naloko, siguro hindi ako magtitino kasi masyado ako mabait, lagi akong tumutulong noon. At saka iniisip ko lagi yung ibang tao kaysa sa sarili ko, pero ngayon din na-realize ko na, oh God, tumatanda na ako, hindi na ako bumabata, hindi na paurong, kundi hindi yung parang papunta pa lang ako, pabalik na yung mga magulang ko, parang ganun ba. So yun, kaya nire-ready ko na to kasi December na, January, need ko na magbayad ng insurance. Usually kasi nagbabayad ako ng insurance January 10 or January 5. Pagbukas ng SSS, nagbabayad na ako kaagad. To the whole year, buong taon binabayaran ko na. Pero thankful ako kasi bayad na rin ako sa ilaw, tubig, kuryente. Sa last year, bayad na ako, buong bayad na yun. So hindi na ako mag-worried. So mag-iisip na lang ako ng pambayad ko sa 2026. Ayun. So anyway, routine ko na talaga to. Routine ko na talagang mag-ipon. Routine ko na talaga yung lagi kong sinasabi na gumastos ka yun sa yung sinasahod. Huwag ka masyadong dinidisiplina ko yung sarili ko. And then, minsan naman, nagdadala lang ako sa sapat na dapat kong gastusin. Kunyari kapag lumabas ako ng Sunday. So, sapat lang yung dinadala ko para hindi ako makapusin. Ayun. At saka, yun nga, kapag marami kang kaibigan, hindi ka makakapag-ipon. Pero kung mag-isa ka lang lagi, at saka busy ka sa trabaho, doon ka makakapag-ipon. Kaya, blessed ako kasi binibigyan pa rin ako ng extra ng amo ko. Ayun. So, yung extra na yun, pinabibili ko lang ng mga pagkain para ma-enjoy ko. So, anyway guys, dito ko na-end yung vlog. At wala na namang kwenta yung mga pinagsasabi ko. Ayun lang. So, anyway, pinakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-ipon ng kwento ko lang na huwag tayong aasa sa ibang tao kasi hindi natin alam kung ano yung sitwasyon nila behind the back. Kasi, syempre, kailangan natin respetuhin. We need to respect all kinds of people. Yun lang. Kasi hindi natin alam, diba, kung ano yung dinadala nila na bigat sa buhay. Tapos, huwag tayong pabigat sa kanila. Yun lang. So, anyway, dito ka na yan yung vlog. Kasi, inaantok na naman ako. Tingnan nyo mo to.
May wrinkles na rin.